ang sikreto ng maunlad, mapayapa, mabungang buhay. Panginoon, salamat dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng karunungan, lakas, kakayahan upang mabuhay sa pinakamaayos, magandang paraan. Sa sandaling ito, payapain niyo po kami, pakalinisin, akayin sa inyong tama, maganda, mabuting daan. At ang dalangin namin, kayo po ang maging tagapangaral at ang liwanag ng iyong karunungan ang maging gabay namin sa buhay. Be our speaker, our preacher, our teacher and healer. We seek you, Father, our God, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Place, time, and technique. Life locates in different places. Iba-iba. May mga plains, mountains, valleys, forests, jungles, deserts, bodies of water, himpapawirin, kung saan-saan pwedeng malagay ang buhay ng tao. Maraming setting. And these locations really depend on one's chosen journey, one's chosen path or approach, one's mode and instrument of travel. Maraming paraan ng pagpunta sa isang lugar at ganun din sa buhay, maraming paraan para mapunta ka sa kinakalagyan mo ngayon. Ang dapat lang nating laging maunawaan, tayo'y nasa lugar na yan dahil nagpunta tayo dyan. Hindi tayo mga unwilling victims. Akala natin laging ganon? No. At the very least, we are unwilling but yet participants nonetheless in what happens in our lives. Nasa ganyang kakalagayan ngayon dahil malaki ang factor na ikaw din na nagpunta dyan o hinayaan mong makaladkad ka ng sino man patungo dyan, so meron mo pa rin consent. Sa buhay na ito, tayong lahat ay nilikha ng Diyos, specially, powerfully, fearfully made, at merong purpose ang Diyos para sa bawat isa. Kaya dapat maging matapat tayo sa purpose na yon. Dapat puntahan natin yung dapat puntahan, lugaran yung dapat nalugaraan sa tamang panahon ng Diyos. So lumugar, stay in your place kung gusto mong maging maayos ang buhay. At mayroong choices. Puro choices sa buhay. Ang taong magiging mabunga, payapa, masaya ay yung marunong pumili sa marami mga pwedeng pagpilian. Psalm 1:6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. At yung matuwid at masama dito, hindi lang laging morally matuwid o masama. Yung lahat ng mali o tama ang pamamaraan, naka-classify into matuwid or masama. Proverbs 4:19, the lifestyle of the wicked is like total darkness, and they will never know what makes them stumble. Totoo nga. And wickedness is also likened to foolishness. Magkakamag-anak yung mga ganong ideya. Kaya yung mga taong kulang sa kaliwanagan ng isip, nagkakanda, dapa-dapa, natatalisod, nahuhulog, nang hindi man lamang nila nauunawa kung ba't sila nadapa. Ano ang pinagkadapaan nila? Kaya pa ulit-ulit tuloy. Proverbs 3:5-6, 21-26, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Isikreto ng maayos na buhay, sumunod sa kalooban ng Diyos. So, kailangan alam mo ang kalooban ng Diyos. One of the highest goals in life, if not the highest, is to know the way of God. The ways of God. Para hindi ka nag-i-improvise ang sarili, hindi kang gumagawa ng mali o sumusunod ka sa iba. At sa bawat isa sa atin, mayroong individual, personalized na paraan ng Diyos. Kasi we were all individually, personally created by God. May kanya-kanyang nakatakda. Pero hindi ipinipilit ng Diyos. Dapat mong alamin, hanapin, at tahakin yung itinakda sa iyo ng Diyos. Ayon sa yung giftedness, personality, inborn traits, developed, and learned ways, lahat yan ay factor para patuloy ka maging sensitive. Ano nga ba ang will ng Diyos para sa akin? Bakit niya ako ginawang ganito? Ba't ganito yung talent ko? Ba't yun ang strength ko? Ba't ganito yung weakness ko? Kinikilala ang sarili na ang reference yung kalooban ng Diyos.
Ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay? Ba't ganyan ang itsura mo? Ba't ganyan ang talent mo? Ba't ganyan ang hilig mo? Yan ay pagpapahayag ng kagustuhan ng Diyos at hindi dapat baliwalain. Pagka lagi kang pumilit sa maling lugar, lagi ka nabibigo. Inilalagay mo ang sarili mo sa maling posisyon, lagi ka nasasaktan. May tamang posisyon. Do not let wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Then you will go on your way in safety and your foot will not stumble. Pag daw tayo lagi nakikinig sa tinig ng Diyos, sensitive to the will of God, magkakaroon tayo ng tunay na buhay. At hindi lang yon, beyond the basics, magkakaroon pa tayo ng ornaments, dagdag, pampaganda, palamuti ng buhay, at magiging ligtas at hindi natitisod. When you lie down, you will not be afraid. And when you lie down, your sleep will be sweet. So isa yan na magandang pahimakas, pahiwatig na tama ang tinatahak nating landas, tama ang lugar nating kinakalagyan, hindi tayo laging takot. At mahimbing tayo matulog, tahimik ang ating loob. Ibig sabihin, malamang na nasa tama tayong lugar. Liba na lang maling-mali na pero naging napakamanhid na ng iyong konsyensya na maling-mali ka na, himbing-himbing mo pa rin. Mapanganib din yun. Kaya dapat laging sensitive. Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. Proverbs is so full of wisdom. Isa sa mga pinakamahalagang collections sa Bible. Read Ecclesiastes, read Proverbs all the time. Napakahalaga mga bahagi ng lumang kasulatan na magpahanggang sa panahon ni Jesus, lalampas, papasa sa Jesus standard, sa Jesus filter. Timeless, universal, yung mga karunungan. Yang pagkakalugar natin, kung saan mang lugar tayo nandun sa buhay, life locates in different places depending on one's chosen companions. Nandiyan ka rin ngayon kasi dahil sa pinili mong makasama. Dahil sa iyong sinamahan o isinama sa iyong buhay. Naghihilahan kayo, nag-iimpluwensyahan kayo, kaya pareho kayong nandyan dahil sa inyong 2 o 3 o 4, ilan man kayo na participant sa pagpili kung saan kayo lulugar sa buhay. Napangasawa mo siya dahil kayong 2 nagpakasal. Napatira kayo halimbawa sa ganung lugar kahit dahil tumira ka, sumama siya o pumunta siya doon, sumunod ka. Dahil sa iyong pinipiling kasama sa buhay, kaya ka nalalagay din sa kung saan-saan. At dahil sa iyong piniling kasama, pwede ka malagay sa gulo. Pwede ka malagay sa tahimik. Pwede kang naging makadiyos, pwede kang naging masama. Kaya pinipili ang kasama. Mahalagang may kasama, pero mahalagang piliin kung sino, kung ano yun. Amos 3:3, maaari bang magsama sa paglalakbay ang 2 taong hindi nagkakasundo? The obvious answer is no. So yung mga lagi nagtatanong, sino po kaya ang magandang mapakasalan among many choices? Hindi yung pinakakasundo mo. Hindi yung mga pinakamaganda ang skin, o pinakamaraming savings, o yung pinakamimamanahin. Yung pinakakasundo mo, kasi hindi kayo pwede magtagal lang, hindi kayo magkasundo kahit gaano pa kaganda yan. Kahit gaano kayaman. So, importante kung kanino rin nakikipagkasundo. Kasi pag may kipagkasunduan ka sa mali, madadala ka niya sa mali. At dahil tama ka, madadala mo rin siya ng konti sa tama, pero nadadala ka rin niya sa mali kasi naghihilahan kayo. Importante, kung kasama mo na, talagang yun na. Halimbawa, may partner ka na talaga sa buhay, magkasundo na kayo. Kasi useless na magkasama kayo, tapos lagi kayong aaway. Naghihilahan, nagko-contest. Impyerno ang buhay yun. So una, piliin mo kung sinong makakasundo mo. Pero kung nakipagkasundo ka na, mag-decide ka na mag-agree. It means you have to yield some things and you have to win in some areas.
Pero mayroong mahalagang compromise ang partner sa buhay. Mag-asawa, magulang at anak, magkakapatid. Yung mga hindi nyo naman talaga pwede nang iwasang maging magkasama sa buhay, kailangang magkasundo kayo. Kasi pag laging may conflict, hindi kayo magiging masaya. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masamang kasama ay nakakasira sa mabuting pagkatao. Kaya pinipili mo talaga ang makakasama mo. Siguro isa sa talaga pinaka-importante yung sa pagpili, yung mapapangasawa. Yung magiging partner mo sa buhay. Kasi ang laki ng influence nun sa magiging takbo ng buhay mo hanggang bawian ka na ng hininga. Umiiwas sumama doon sa mga nambubuyo, yung mga nagpapasubo, mga konsentidor, yung hindi ka itinutuwid kahit mali ka, walang magandang uuwian ng buhay mo sa ganon. Mga kamag-anak na itinutulak ka na gumastos ng todo beyond your ways of earning, ungot ng ungot, hingi ng hingi, hindi mo naman kaya, anong gusto niya, mang-hold up ka? Magnakaw? Hindi mo puting kasama yon. Yung ipinapasubo ka to live beyond your means, to spend more than you earn, dapat i-correct ang ganung uri ng mga companions. Especially kung permanent relationship, like in family. Importanteng may kasama, pero pinipili yun. Ecclesiastes 4:9-12, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Naalala ko tuloy isang napakagandang picture ng Russian army na nandun sila sa Siberia in the height of winter. Nakasalansan silang natutulog, tabi-tabi. Pag tumagilid yung isa sa kanan, sabay-sabay silang nakatagilid sa kanan. Pag sa kaliwa, dikit-dikit sila kasi ang tanging init na kanilang nakukuha yung init ng kapwa. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So may kasama dapat sa buhay, pero yung mutually helpful, mutually functional. Hanggat maaari at may choice ka pa sa pagpili, yung makakapagtulungan kayo. Hindi yung pabigat ka lang sa kanya o pabigat lang siya sa'yo. Piliin ang kasama. At lalo sa mga magkakapatid sa Panginoon, mga churchmates, piliin nyo kung sino yung makaka-business partner nyo. Kasi 90% ng partnership ng mga magkaka-church, nauuwi sa gulo. Nauuwi sa away. Kasi pag may hindi ka gusto sa ginagawa niya, usually akala mo dahil Christian kayo, tahimik ka lang, hindi ka lang nagko-comment. Pero naiipon doon sa loob ng dibdib mo hanggang mamaya sasabog din. Hindi ko laging ipinapayo sa mga churchmates to do business together. Kasi pag hindi sila nagkasundo, ang affected yung attendance nila, pareho na silang hindi attend, pareho na silang mawawala. At saka kuminsan, ibang expectation ng mga kapatiran yung kahit mali na sila, kahit na kung ano-ano, ina-expect nila, laging pagpapasensyahan mo. Siyempre, pagka-business, merong professional ethics sa kailangan, kahit pa nga magkapatid kayo sa Panginoon. In fact, dahil nga magkapatid kayo sa Panginoon, mas mataas dapat yung ethical standards. Pinipili ang kasama, yung makakasosyo sa negosyo. Huwag kang sosyo ng sosyo. Mas madalas, yung mga kamag-anak, hindi magandang business partners. Kasi umaabuso. Kukuhanin mo ang pamangkin mong empleyado. Tuwing kailangan ng nanay niya, mamalengke, magganito, maggano'n, tatawagan ka ng nanay niya, hoy, yung pamangkin mo, huwag mo nang pasapasukin, kailangan ko dito. May ganun. O kaya pag dinisiplina mo, magtatampo yung nanay, kapatid mo o pinsa mo yung nanay, nagkahawatak-watak na yung pamilya nyo dahil sa mga empleyado mo kamag-anak. Dapat pagka kamag-anak ka, tapos empleyado ka ng kamag-anak mo, doble ang faithfulness mo. Dahil kamag-anak mo siya, may malasakit ka. Hindi yung dahil kamag-anak ka, abusado ka na dahil hindi ka pwede tanggalin at kamag-anak. Baligtad na paggamit yun ng relasyon. Mas malapit ang relasyon nyo, mas dapat kang matino. Alang-alang sa kamag-anak mo na mapapahamak pag hindi ka nagpakahusay. Piliin.
Huwag agad-agad na nakikipag-partnership with people kasi mahirap kumalas. Ang dali-daling magsama-sama. Pero ang hirap-hirap magkalas-kalas. Madalas, bloody yan. To move in life, hindi lang lugar. Travel the road before you. Travel the road given you. Yung assignment mo sa buhay, gawin mo. Yan ang assignment mo ngayon, gawin mo ngayon. Ayaw mo ng assignment na yan, umasa kang bukas, maiiba, pero hanggang ngayon, yan ang assignment mo, yan ang gawin mo. Kailangan, travel the road that was assigned to you. Pag natapos mo na yun, no matter how unpleasant, because you don't like that segment of your journey, you will move on to another. Pero huwag kang nakatunganga at ayaw mong kumilos dahil ang ayaw mo yung kaharap mo. Pag meron kang dapat gawin, trabaho halimbawa, ayaw mong gawin, gawin mo agad para matapos na. Kailangan kang gumawa ng report, magsulat ng letter, hirap na hirap kang gumawa niyan, tagal ng tagal, ilang linggo na, hindi mo pa ginagawa. No, pag maayaw mong gagawin, gawin mo agad. Para matapos, lampas ka na. Sabi nga nila, if you have to swallow a toad, don't look at it too long. Lulunin mo na yung palaka. Kung lulunin mo talaga, kasi ang tagal-tagal mong tinititigan, mas hindi mo malululun yan. Huwag naman kayo manghuli ng mga palaka sa labas kasi marami ngayon. Talinghaga lang yan. Ayaw mong linisin ang banyo dahil hindi mo enjoy na gawin yan. Gawin mo na, para tapos na. Kasi pag 3 days mo dinelay, 3 days ka nagsasuffer, gagawin mo rin lang naman, tapusin mo na. Take the road that is before your feet so that you can get done with it as soon as possible. In life, move forward. You have to move forward. You should not get stuck. Bakit? Kahit wala kang ginagawa, lumalakad ang panahon. So pag nakatayo ka lang at wala kang ginagawa, lumalakad ang panahon, obviously, naiiwan ka ng panahon. Meron ako mga young people na nakakausap, sabi ko nun, yung po mga classmates ko nung araw sa high school, may mga negosyo na, may kotse na, may bahay na, ako wala pa. Ano nangyari sa'yo? Ba't sila nag-move forward? Ikaw ay hindi. Although hindi naman laging iyon ang pamantayan kasi baka may iba ka na-accomplish, malay ko naman nakasulat ka ng 30,000 tula. O di accomplishment yun, kahit wala kang kotse. Pero, basta wala kang ginagawa, hindi titigil ang oras para hintayin ka. Lalakad pa rin yan. Kaya kung ikaw ay nag-enroll sa isang kurso na for 4 years, wala kang ginawang tama, naiwan ka, hindi ka pumapasa, pabalik-balik ka sa same course, graduate na yung mga kasabay mo ng simula, ikaw hindi pa. Kasi hindi ka hihintayin ng panahon. You must keep moving. At yung dapat mangyari ng Lunes, dapat mangyari ng Lunes. Kasi sa Martes, merong ibang dapat mangyari sa'yo. Sa Miyerkules, meron. Sa Huwebes, iba naman. Pero pag hindi mo ginawa yung Lunes, tas Martes na hindi mo pa ginawa yung Lunes, hindi mo rin ginagawa yung Martes, Miyerkules, Huwebes, natapos ang linggo, wala pa nangyari sa'yo. Naiwan ka ng isang linggo. Ulit-ulitin mo yun, may iwan ka na isang buwan, isang taon. Kamisan yung iba, mamamatay na lang, malalagot ng hininga, wala pa nangyari sa buhay. Philippians 3:13-14, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize. Lumalaban ka para manalo. Sumasali ka para magwagi. Nagtatanim ka para umani. Nag-aaral ka para gumraduate. Nagtatrabaho ka para ma-promote. Laging may goal. Hindi lang pinapaandar mo ng walang nangyari ang isang araw. You need a clear goal, a clear objective, and a very clear task. May plano. Huwag ka naman maging alipin ng plano na may plano ka kasi ngayon, namamatay ng nanay mo, hindi mo pa asikasuhin dahil iba ang plano mo for today. Dapat may flexibility, pero dapat may general plan. And you should move on. Yung iba, anong gusto mong mangyari sa buhay? Gusto kong yumaman. Anong ginagawa mo ngayong araw na to para yumaman? Wala. Last week, anong ginawa mo? Wala. Last month, wala. Paano kaya yaman? Don't dream. Plan. 2 Corinthians 3:18, at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian
hanggang tayo ay maging kalarawan niya. You see, even spirituality, even our Christian life has a goal. And the goal is to be more and more like Jesus. So dapat ang lahat ng ginagawa mo, ang bunga, nagiging mas kawangis ka ni Jesus. Mas bumabait ka, mas magiging loving, mas magiging accepting of others and forgiving. Hindi yung baligtad. Kasi paatras ang tawag doon. Pag sa pagtagal ng espiritualidad mo, mas nagiging kamukha ka ng mga Pharisee, umaatras ka, hindi ka umaasenso. Dapat laging ang goal mo, mamunga. Puno man na walang bunga, sabi ni Jesus, putulin na yan, sayang ang lupa. Sayang ang taba ng lupa, sayang yung liwanag ng araw. Kasi wala naman siyang bunga. Ang goal mo lagi, mamunga. Okay, musician ka. May gift ka naman na mag-compose. Ang tanong ko naman ilan ang na-compose mong kanta na nakaraang linggo, buwan o taon? Wala. Tutunga-tunga nga ka, Facebook ka. Ang gift mo, music, tapos wala kang production? Ba't ka pa nabuhay? Sayang naman mga ininom mong tubig. Mga kinain mong itlog ng pugo. Sayang, kasi wala kang bunga. Ano ba gift nyo sa mundong ito? Anong ibigay ng Panginoon? Dapat may bunga. Hindi yung nag-e-exist ka lang, nagsusurvive ka from one day to next day to next day. Na pag nilingon mo yung linggo, buwan, taon, wala namang nangyari. Sayang. Kasi malalagot din ang hininga mo, tatanda ka, tatawagin ng Diyos, hanapan ka ng bunga, nasaan? Anong ginawa mo sa oras mo? Yung lagi ka na lamang na nang hinayang, nagsisi sa mga hindi naganap, hindi ka na tuloy mag-move forward. Sabi ni Paul, alam niyo, ginagawa ko sa takraan, tapos na yan, I move on. Nabigo ako noon, magtatagumpay ako ngayon. Nasaktan ako noon, papagalingin ko sarili ko at mag-move on ako. Hindi yung lagi na lang akong nagngangal-ngal tungkol sa nakaraan, mga panghihinayang sa mga hindi nangyari. Tama ng ganun mga drama. Kailangan mag-move on. Matthew 7:13-14, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Hindi sinikipan yung daan para konti ang makaraan. Ang ibig sabihin, konti lang talaga naghahanap. Pero kung ang lahat maghahanap, makakaraan din sila doon. Ang gusto kasi ng iba yung madali. Ang sikip naman ng daan na yan, wag na lang. Ang kipot naman ng pinto, wag na lang. May ipapagawa ka sa karpintero, gawin mo itong gano'n, ay, ang hirap naman po niyan, sir. Ba't di ka dalang mamatay kung ay mamahirapan? At kung mamamatay ka bukas, ba't di na lang ngayon? Para madali. Kasi mahirap talagang mabuhay. Yung ayaw mahirapan, hindi yun mamumunga. Kasi mahirap mamunga. Pero alam niyo ba na mukha lang madali na hindi mamunga kasi mas relax? Pero mas mahirap naman yung wala kang bunga. Ang taong mag-move to the right place at the right time, willing mahirapan. Handang dumaan sa hirap. Kasi ganun ang pagtatanim. So to move in life, travel the road before you and also modify, change, and develop the way you travel. Minsan nalulungkot ako, may kakanin halimbawa sa isang probinsya. Pagbalik mo 20 years later, ganun pa rin yung balutan. Walang product development. Yung pagkain madaling mapanis, hanggang ngayon madali pa rin mapanis. Wala pa silang na-develop na technique. Ganun din yung babae o lalaking laging nai-inlove sa mali. Nakakapitong try na. Hindi pa mag-click, paulit-ulit. Yun at yun ang nagugustuhan eh. Yun at yun din ang ending. Dapat tayo progressive sa pamamaraan natin. Pag natututo tayo dapat sa mga pagkakamali, pagdating ng panahon, kumukonti yung mali dahil natutunan mo eh. Di bali magkamali. Ang mahalaga matuto para huwag na maulit at huwag na magpaulit-ulit. Learn. Develop the way you travel in life. May mga kilala ako, konting maambo na, nagkakaubo, kakasipon, absent sa trabaho ng 3-4 na araw, isang linggo, pero tuwing uulan, nababasa. Hindi mo na ba matututunang magdala ng payong? Hindi ka na ba pwede magbulsa ng parka?
Tuwing uulan, nababasa ka, hindi ka ba nakakahalata? At tuwing nababasa ka, nagkakasakit ka, kaya kalahati ng taon nakaratay ka, hindi ka kumikita, gumagastos pa. Paano ka aasenson niyan? Di ka natututo. 1 Corinthians 9:26 to 27. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So Paul is talking here as a trainer, at kung gagawin natin sa physical training, sa niya matapos kong mag-train ng iba, tinetrain ko din ang sarili ko para pwede akong sumali sa contest sa sasalihan nila at titiyakin kong mananalo ako doon. Discipline. Pero ang discipline mahirap. Pero yung disiplinado lang ang nagwawagi. We've got to focus on discipline, self-development. We've got to learn new ideas. You have to keep changing your mind. Hindi ka dapat in love with old thoughts. Pag meron ng bagong thoughts na mas effective, mas powerful, mas enlightened, be willing to change your mind. It is never a virtue to be conservative when it comes to the intellect. Yung iba, pag ayaw nila yung isang idea, ayaw nilang pakinggan kasi baka magbago yung ideya nila, pakinggan mo. Kasi nakikita ng sarili mong reason na dapat kang magbago, you will develop. It is very, very seldom that conservatism is a virtue. Because you're in love with the past. And the past is done. And the world had changed overnight. Kailangan handa ka doon. Kaya ang Panginoong Jesus, laging ang kanyang mga paradigm, sa kanyang mga metaphors, symbolisms, new. Laging a new covenant, a new law, new wine skin. And even Romans says, be changed by the renewing of your mind. Ang taong aasenso, malalagay sa tamang lugar, kikilos sa tamang oras, is always changing her or his mind for the better. Laging naghahanap ng paraan para ang isip pakinabangan. Dapat ang utak natin, hindi museum, hindi koleksyon ng mga luma na hindi na naiiba. Dapat ang utak natin ay garden kung saan napakaraming bagong seeds na tumutubo, mga bagot iba-ibang variety para dumadami ang mga bunga na nakikita natin at pinapakinabangan sa buhay. Travel and develop the way you travel or you do not move. You get stuck. You don't grow. Ang frustration na lang ni Paul sa mga tao sa Corinth, katitigas ng ulo, kababagal matuto, sukdo lang pati mga babae doon, pinatahimik niya, huwag kayong magtuturo, huwag kayong kikibo, walang maingay, kasi nga hindi sila matuto. 1 Corinthians 3:2, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. You are still infants. Gustong-gusto ni Paul magturo ng mas matataas na katuruan, mas malalalim, mas malalawak, pero hindi niya magawa. Kasi yung utak ng mga tao sa Corinth, maliit. Ayaw matuto. Pinagpipilitan yung dati na, sabi niya, nakaka-frustrate kayo? Ang tatandaan nyo na, gatas pa lang yung diet. Dapat sana iba-iba na, ang dami na. At alam niyo mga kapatid, sa church, even today, that can be the situation. Hindi maturuan yung mga tao ng mas malalalim, matataas, malalawak na bagay. Kasi in love na sila doon sa unang-unang theology na natutunan nila nung first 3 months na sila ay sumama sa Panginoon. At pag tinuruan mo ng iba, magagalit. Ayaw na nilang baguhin ang isip nila. Stuck. That was the dilemma of Paul. He could not teach higher teachings. So napaka-importante yung nasaan ka. Nasaan ang iyong katawan? Nasaan ang iyong utak? Saan nakalagay yung utak mo? Anong level? Anong lugar? Anong orientation? Because it will determine the quality of your life. Now, life is also governed not only by places, but also by different times. May day, may night. There are different weathers and climates and seasons. Lahat yan likha ng Diyos. Huwag mong labanan. Sakay ka lang. Ayaw mo pala ng malamig na klima, huwag kang tumira sa mga countries na malamig.
Ayaw mo sa mainit, huwag ka doon sa mainit. Wala naman namimilit sa'yo. Kailangan lang, kung nandyan na at wala ka na magawa, huwag mong labanan. Sabayan mo. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. So do your time. Flow with your time. Mahalaga, huwag mong labanan ng oras. O oras ng antok, itulog. Oras na hindi ka makatulog, bumangon ka. Gumawa ka ng wood carving. Maglinis ka ng mga cabinet. Hindi ka pala makatulog, pabiling-biling ka sa higaan mo. Ba't di ka bumangon? Igising ka. Sa abutan ka na ng umagang pabiling-biling, mabuti pa bumangon ka na lang, nagtanim ka ng pechay. May naitanim ka, kahit gabi. Huwag mong labanan kung ano yung takbo ng panahon. Psalm 104 verse 23, people go out to their work, to their labor, until evening. So pag oras ng trabaho, magtrabaho. Pag oras na ng pahinga, magpahinga. Pero hindi na tatrabaho sa oras, hindi rin niya kaya magpahinga sa oras. Kasi ang pahinga ay bunga ng trabaho. At pagka hindi ka nagtatrabaho, hindi ka makakapagpahinga. Lagi ka nagwo-worry, wala kang kita, wala kang ani, wala kang mga bunga, you will never be able to rest. That's why the woman of Proverbs 31 can laugh at the days to come. She will laugh and be cheerful about expenses that are to come. Why? Because she works hard at the right time. May tamang oras. May tamang panahon. Proverbs 10:5, at harvest season, it's smart to work, but stupid to sleep. I-apply nyo yan sa lahat. At school time, it's smart to go to school, but stupid to be absent and be in the mall. Or it's smart to be attentive to the lesson, but stupid to keep on texting under the desk. At worship, it is smart to focus on the message of God. It's stupid to do other things. Like nagte-text ka sa loob ng bag mo. Kita rin yan ng Diyos. Nandun din siya sa bag. Tapos ang sinasabi mo lang pala, diba? Eats ka na. Musta na yun? Bakit hindi nalang mamaya yan? Parang ikamamatay na ipaghintay. Dapat kung nasan ka, makinabang ka doon. Yung iba, manonood ng sine, tapos tutulugan. Tapos kung kailan naman matutulog sa bahay, doon hindi matutulog. Binabaligtad ang oras. Merong mga mag-asawa, na 10 buwan na nasa barko yung lalaki. 2 buwan lang sila magkasama para masaya. Doon pa nag-aaway. Ba't hindi nila kayo mag-aaway habang nasa barko siya? At least hindi kayo magkakasakitan. Pag nandyan siya, dapat enjoy. Kasi panahon niya ng enjoyment. Igalang ang panahon. Meron kayong party, masaya. Huwag ka na doon magdrama kahit nainis ka. Palampasin mo yung inis mo kasi sisirain mo yung party, oras ng kasiyahan. Malaking investment nyo, nagkagastos kayo para mag-party tapos bininimangot ka. Sayang. Kung ano ang ibinibigay ng panahon, entertain it. Because it will never last. That too will pass. Psalm 30 verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Ang ibig sabihin lang naman, nothing is forever. Kahit kumisan ang lungkot-lungkot mo sa gabi, sasaya ka rin sa umaga. Just survive the night. Because your redemption will come on time. Hirap na hirap ka ngayon. Nagpapaaral kayo ng 3 anak sa kolehiyo. Hirap na hirap kayo. Just survive it. Lalabas din yan. Pero ang hirap-hirap nung hirap na kayo, nag-aaway pa kayo, nagkakagalit pa kayo, tapos wala kayong ginawa, kundi pagalitan din yung mga pinag-aaral nyo, naiinis pa sa inyo, imbes magpasalamat. Pagkalipas ng panahon na yon, wala kayong bungang maganda. Be wise when you handle time. It's a time of difficulty, then go through it. Lilipas din yan. Namatayan ka, malungkot ka, then be sad. Why deny it? Lumilipas din. May mga lungkot na hindi 100% mawawala, pero guaranteed, mababawas-bawasan ang hapdi pagdaan ng panahon. Just survive it. Panahon eh. There's a time to die. There's a time to be born. At
time to embrace, a time to stop embracing, a time to gather stones, a time to scatter stones, a time for war, a time for peace. Ganon talaga. Yun ang buhay. Huwag labanan. Hindi ka mananalo. Mapapagod ka lang. Psalm 30:11, pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Ito ang naghihintay sa mga anak ng Diyos. Kahit dumadaan sila sa hirap, kasi may Diyos tayo. Alam niya ang kalagayan natin. At kung pinapayagan niya ang isang sitwasyon, di man natin naiintindihan, magtiwala tayo na alam ng Diyos ang ginagawa niya. Your redemption comes on time. Just go through your night. Walang gabi na sobrang haba na hindi nag-umaga. Nag-uumaga din. And to go through the life, the best way, you move with time, with the climate, with the weather, but you also move on time, not against it. Darating din lang kayo sa isang gathering, huwag na kayong huli. Dumating na kayo sa oras at tigilan na ang kabibigay na excuse ng traffic. Bumenta na yan. Alam nyo pala na traffic, meron kayong 7 o'clock meeting, umalis na kayo sa bahay ng 2 a.m. Aalis kayo ng 6, natural, malilate kayo, di ba? O kaya magtayo na kayo ng tolda doon sa harap ng pupuntahan nyo, doon na kayo matulog sa gabi. Ibig sabihin, change your ways. You cannot always live at the times that you always live and arrive always late and always give the same excuses. This is what we mean. Change your ways. If you want a change in the equation, you change the elements of your equation. Kung yung 3 plus 3 naging 6, ayaw nyo pala ng 6, tigilan nyo ang ka-add ng 3 plus 3. Gawin yung 3 plus 2, di magiging 5. Pero ayaw nyo pala ng 6, lagi naman 3 plus 3 ginagawa nyo, di 6 ng 6 ng 6 yung ending. Change. Makibagay, sumabay sa panahon. At pag sinabing panahon, hindi lang oras, sa opportunity. Bawat oras, may unique na opportunity. Kahit nga taghirap may opportunity for business. Nakita nyo, pagkapasko, may mga 13th, 14th, and 15th month pay. Ang liit ng benta ng tuyo. Kasi bibili ng mga tao, mga manok, mga tosino. Enero, ang bili uli ng tuyo. Kasi ubos na pera ng tao. Kasi pag walang pera ang tao, mabili yung mga mumurahing bagay. So, opportunity pa rin yun. Pero hindi yung wala na silang pera, Enero, nagtitinda ka pa ng hamon. Tapos na ang panahon. Pero sa tamang panahon, sasabay ka, aasenso ka. Colossians 4:5, make good use of time. And time also means, as we have said, opportunity. Samantalahin ang bawat pagkakataon. Nagkamali ang asawa mo. Nagkamali ang magulang mo, ang anak mo, ang kaibigan mo. Nagkamali ang empleyado, nagkamali ang coworker. Anong opportunity ino-offer ng mga kapatid na hindi nyo dapat palampasin? To forgive. Because we are not always given the opportunity to be on the forgiving end. Madalas tayo yung nasa end na dapat patawarin. Pero yung nagkaroon ka ng pagkakataon na nasa kamay mo ang pagbibigay ng patawad, tas di mo ibinigay, sayang ang opportunity. Sayang. Panahon na para ka maging hero, maging dakila, maging mabait. Aalalahanin na niya buong buhay na pinatawad mo siya, pero di mo pinatawad, hindi sayang ang chance. Meron kang kamag-anak na nag-aaral, kulang na kulang sa pang-enroll. Anong opportunity mo yon? Na magdagdag ng pang-enroll niya. Kasi hindi siya laging mag-aaral. Matatapos din yun. At pag dumadating na siya sa tanghaling tapat ng kanyang buhay, ikaw siguro nasa mga 5 p.m. na ng iyong buhay, lumulubog na ang iyong araw, baka kailangan mo na ng tulong niya. Pero nung oras na pwede mo siyang tulungan, ikaw ang malakas, hindi mo tinulungan, sayang ang opportunity. Meron kang kapitbahay na nasunugan, nangailangan,
na dilubyo, chance mo na nabigyan ng mga relief goods na bago. Mga bago mong tuwalyang hindi mo gamit, bago mong damit na hindi mo paggamit, binigay mo. Ilang beses naman siyang masusunugan sa buhay. Baka hindi na maulit yon, pero hindi ka nagbigay. Sayang ang chance mong maging hero. And I can go on and on and on. Lalo yung pagtulong sa mga bata, sandali lang silang bata, matagal silang matanda. Anong nakatanim sa isip nila na ikay mabuti o masama sa kanila? Tinulungan mo sila o pinagkaitan? Isa sa mga pinaka-stupid things to do is to be cruel to children because they will become adults and you will become a hyper-duper senior. At maghihiganti sila sa iyo pagdating ng oras na yon. Sayang ang chance. Every weakness, every need, every poverty of others is your opportunity to be good. Don't miss that opportunity. Hebrews 5:11-13. Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal niyong umunawa. So you see, mentality. Ang mentality ay isang malaking bara sa pag-asenso. Kasi marami pa dapat pwedeng ituro sa'yo, hindi na ituturo kasi hindi mo natatanggap eh. Bibigyan ka pa sana ng higher position, hindi ibibigay sa'yo kasi hindi mo kaya o hindi mo pinatunayang kakayanin mo. Akala nung iba pa nagpapasusot sila sa trabaho, nakakaiwas sila sa mahirap na gawin, nakakapalusot sila sa mga mahirap na assignment, panalo sila. No, pagpipili ng aasenso, hindi kong pipiliin. Kasi hindi mo na-prove ang sarili mo. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. At church ang kausap dito. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang takal-takal nyo na nagbabasa ng Bible, umaattend ng church, grade 1 pa lang din ang alam nyo. Dapat nga, teacher na kayo. Estudyante pa rin kayo. 35 taon ka nang umaattend ng Bible study, sister. Kailan ka magiging teacher? Lagi ka lang receiver, hindi ka magiging giver. Expected sa atin mag-grow. Nag-aaral ka para makapagturo. Hindi ka lang nakakapag-aral para sa personal consumption. May goal. Ang goal is to be like Jesus, and Jesus is a teacher. Hindi lang siya end user. Channel of blessing siya. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas sa pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang dali-dali nyo ma-offend, ang dali-dali nyo magtampo. Hindi na kayo pwedeng i-correct, i-disiplina, pagalitan. Lagi nila kayo inaalagaan kasi tampuhin. Pambata yan. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. So ang goal ng spiritual life natin to grow. Grow into Jesusness. To become like Jesus. Lahat ng nadidinig na pag-aaralan, minememorya, kinakanta, ang ending dapat, you become more and more like Jesus. Now, to go through the life the best way, you apply the best technique. Singer ka, dapat lagi kang nag-vocalization, nag-aaral, nagdidisiplina, para better and better ang yung singing. Ano man yung skill mo na bigay ng Diyos, tungkulin mo yan sa Diyos na alagaan at pasensuhin. Ephesians 5:15-16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Kaya importante, sumama sa marunong, sumunod sa marunong. Kung di man ikaw yung pinakamarunong sa inyong grupo, lagi kang sumama. Yung mga laging ayaw na pinagbasa mo, ay nosebleed po, pastor. Magbasa kayo nito, mag-aral kayo, nosebleed po. Nosebleed? 7 oras ka nagpe-Facebook, hindi ka binabalingoy-ngoy. Pinagbabasa ka lang ng dictionary na nosebleed ka na. Anong
inaasahan mo? Wala ka nang matututunan buong buhay? Hindi mo na i-stretch yung muscles ng utak mo para dumaming magkasya? Yun na lang? Kakamatayan mo na boy lang, hindi mo ma-spell? Wala kang balak umasenso? Alam nyo, sa buhay makikita mo, yung iba, halimbawa, hindi gumraduate ng college nung sila ay 20, 22. Pero ngayon, 60 na sila, wala pa rin kahit isang unit na naidagdag. Choice mo na yon. Nag-aasawa ka agad, nag-alaga ka ng mga anak, pero dumadating ang panahon na wala na sila, libre ka na rin. Hindi mo pang gawin yung mga dapat mong gawin. Wala na ba tayong balak? Gawin yung mga hindi natuloy nung araw? Kakamatayan na natin yon. Lalo't kung gusto nyo, dapat gawin nyo. Mahirap po eh. Ganun talaga, mahirap. Yung naghihirap lang naman ang nag-aani. Galatians 6:9, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag susuko. At lalo na, huwag isuko kung anong tunay na mahalaga sa inyo. Paglaban nyo yan. Sabi nga nila, kung gusto mo nang sumuko ngayon, sabihin mo lang, bukas na ako susuko. At bukas, sabihin mo ulit, bukas na ako susuko. Hanggang hindi mo napansin, natapos mo na yung dapat mong tapusin. Proverbs 30:25, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Ang liit ng utak ng langgam, di ba? Ang liit nga ng langgam. Pero maraming langgam, mas maraming savings kesa sa tao. Ng utak ang laki-laki. Ilang milyong langgam ang kasya sa loob ng bungo natin. Ang liit ng utak nila, pero may savings ha. Nag-iipon yan. Minsan isang butil na bigas, 3 langgam yung nagbubuhat. Pinagtutulong-tulungan nila. Tayo pang tao. Proverbs 6:6-8, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo at ang ikaw ay mamulat. Sila'y nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw, kailangan ay iniipon kung panahon ng anihan. Tambak-tambak ang leksyon para sa atin. Para kumilos sa tamang panahon, tamang lugar, tamang teknik. Yung langgam may teknik eh. Minsan may buhat-buhat siyang pagkain na 5 times bigger sa kanyang sariling katawan. Dahil sa teknik. Kaya yung mga ginang na ang galing ng teknik, ang keso, pag hiniwa nila, ang nipis-nipis, pag dumaan ang hangin, lumilipad. Teknik, kasi ang lahat ng 4 na anak niya magkakaroon ng keso. Dapat may teknik ka para mapagkasya mo yung dapat pagkasyahin at ma-impok mo yung sobra. Hindi laging kulang, hindi laging mali, paulit-ulit. Now, life is given and assigned places and times, and to get the most out of life, be wise and know which, when, how, and how much to accept as is, and which to modify, to change in life's given places and times. Sinusuri kung ano ang tatanggapin, lululun na lang, at sinusuri kung anong pwedeng palitan, baguhin. 1 Thessalonians 5:21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Philippians 1:9-10, I pray that you will fully know and understand how to make the right choices. Your life is your choice. Mostly. Malaki ang factor ng choice. Change what could and should be changed. 1 Corinthians 13:11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniiwan ko na ang mga asal bata. Sa lahat ng larangan ng buhay, dapat i-apply yon. You should not be a child forever. Now, while you change what can be changed, you accept what cannot and should not be changed. Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? The answer is no. Accept what you cannot change. And very especially in families, accept people's inborn nature. Huwag nyo silang baguhin kung talaga imposible. Mag-aaway lang kayo, maghihiwa-hiwalay, magkakagalit. Wala pa rin mangyayari. Ecclesiastes 1:15, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na mabibilang ang wala.
tanggapin mo na yun. At napakahalaga nung tinatawag na serenity prayer ni Reinhold Niebuhr. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Yung kaya kong baguhin, bigyan mo ko ng lakas ng loob na baguhin. Yung dapat tanggapin, bigyan mo ko ng karunungan na tanggapin. At nawa, malaman kung alin ang pwedeng baguhin at alin ang dapat tanggapin na lang para tahimik ang buhay. Develop and apply the best and most suitable technique in your life. Pag ang laging ending, gulo, hirap, away, hindi yun ang best technique. Change your way. Importante at basahin ninyo ang Psalm 1:1-3. Punong-puno ng karunungan. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of sinners, or take the seat in the company of mockers. But those delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Prosperity ang ending pag tama ang ginagawa. Psalm 37:23-24. The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. To give the most to life, to get the most out of life, know your correct place. Do your correct thing at the right time. John 10:10, sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it to the full. And most of the fullness of that life will depend on correct placement, correct timing. Dear Lord, teach us the relationship between time and place and technique, so that this short life here on earth may be lived to the fullest. Walang masayang, kundi matamasa namin ang lahat ng nais mong matamasa namin at maibigay din namin sa iyo at sa kapwa ang lahat ng assignment namin na ibigay sa kanila. So madali natin pagbulay-bulayan ang kahulugan nito sa ating mga personal na buhay. Spend some time in silent reflection.